Magandang hapon na po, mga minamahal. Tayo po'y panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mga banal na salita ng Diyos natin mapakinggan. Manalangin po tayo, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat po kami, Malapanginoon, sa dakilang pribileyo na pinagkaloob mo sa amin, Malapanginoon. Muli mo kami pinagkatipon-tipon upang sama-sama ka namin sambahin, sama-sama ka namin purihin, Malapanginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagtanggap mo ng aming pagsamba, ng aming pagpupuri, ng aming paglilingkod sa araw na ito, Malapanginoon. At minsan pa, kami po'y lumalapit sa iyo upang pakinggan ng mga banal na salita, Malapanginoon. Patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin, Malapanginoon. Ipaunawa mo sa amin bawat salita mo na aming napapakinggan, Malapanginoon. At tulungan mo po kami, Malapanginoon, na masunod ang iyong mga banal na salita. Sa ganang amin, wala po kami magagawa, Malapanginoon. Ihanda mo kami sa nalalapit na pagbabalik sa pamagitan ng pagsunod sa iyong mga salita, dakilang Diyos. At aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of hindrances. We bind the power of darkness in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Purin pong ating dakilang Diyos, maminamahal. Abang inihanda po natin ang ating mga talata dito sa John chapter 6 verse 33 hanggang 35. Itatalo natin ng 54 hanggang 58 at italo natin ng 66 hanggang 69. Ako po muna ay magpapaabot po ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan sa Diyos natin pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At gayon din, nagpapaabot po tayo ng patuloy na pag-alala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, sa beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, sa mga kapatira natin dito po sa dako po ng Olongapo City, sa lahat po ng mga manggagawa, mga mangangaral, sa ating mga manunugtog, sa mga kapatira natin sa Ibayong Dagat, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po na naabot po ng ating pong banal na gawain, maminamahal, magandang hapon po sa ating lahat, at purihin po ang ating dakilang Diyos. Kindly, maminamahal, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito sa John 6:33 up to 35, talo ng 53 up to 58, at 66 up to 69. Dito po sa Juan Kapitulo 6, talatang 33 hanggang 35. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. 35. At sa kanila sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. 54. At ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain na aking laman at umiinom na aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paano sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. 58, ito ang tinapay na buwababang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. 66, hanggang 69. Dahil dito marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ganinyo magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. 69, at kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord.
Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, The Hindrances of Faith. Ang hadlang sa ating mga pananampalataya. Mga minamahal, nakasulat po sa Romans chapter 1 verse 17, the just shall live by faith. Ang mga Kristiyano, mga minamahal, ay mabubuhay sa pananampalataya. Dito po, mga minamahal, makita po natin bakit may mga Kristiyano po, mga minamahal, na umaalis sa paglilingkod sa Diyos. Bakit may mga Kristiyano po na tumatalikod, mga minamahal? Unang-una, hindi nila naiintindihan ang banal na salita ng Diyos. Pangalawa, mga minamahal, sa mga nakakaintindi naman, iniisip nilang hindi nila kayang sundin ang utos ng Diyos. Kaya merong tumatalikod sa pananampalataya. Ito po yung hindrances. Katulad po na nabasa po natin, mga minamahal, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako ang tinapay na bumababang mula sa langit, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi na mauuhaw. Sabi po, maminamahal, ng 54 hanggang 58, ang sabi po rito, maminamahal, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sabagat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay, ako'y nabubuhay dahil sa Ama. Gayun din naman ang kumakain sa akin, siya naman ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sabi po ng 66, mga minamahal, verse 66, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ang nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. At sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga niyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisampalataya sa iyo at nakikilala namin, ikaw ang banal na Diyos. Amen. Kaya dito po, mga minamahal, may mga dahilan kung bakit may mga Kristiyanong natitisod. May mga Kristiyanong hindi po nakapagpapatuloy na maglingkod sa Diyos. Unang-una, mga minamahal, hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos. Pangalawa, mga minamahal, iniisip nilang hindi nila kayang sundin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Pero, mga minamahal, kung uunawain niyo po muna ang salita ng Diyos, hindi naman mahirap intindihin. At kung uunawain natin ang banal na salita ng Diyos, hindi naman mahirap sundin. Sapagat sinabi ng Biblia, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Lahat ng bagay magagawa ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Kung titignan nyo, kung uunawain nyo ang mga banal na salita ng Diyos from cover to cover, mga minamahal, talagang mahirap. Iisipin yung walang makasusunod kasi talagang mahirap. Kung sa sarili nating kakayahan, kung sa sarili natin mga minamahal na paraan, mahirap. Ako nga, bago ko naging mangangaral, bago ako naging tunay na Kristiyano, yun lang marinig kong bawal manigarilyo. Inisip kong, ang hirap nun.
Biro mo, kahit hindi mo ko pakainin, pagkagising ko, sigarilyo agad ako. Pag nakakita ko ng sigarilyo, maminamal na medyo malaki-laki pang pwedeng isipsipin, pwede pang hit-hitin, tinapon ng mama, dadamputin ko pa yun. Hihititin ko pa yun. Kahit hindi ako pakainin, maminamal, basta makasigarilyo ko. Ganon, maminamahal, na parang iniisip natin, mahirap sundin ang utos ng Diyos. Kaya nalulungkot po kami. May mga Kristiyanong hindi na nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos kasi iniisip nila, mahirap. Iniisip nilang, ang hirap sundin. Pero kung magpapaubaya ka sa kalooban ng Diyos, maminamahal, katulad namin, kita mo sigarilyo lang, hindi ko magawang tigilan. Pero, sino mag-aakala, maminamahal, na tatagal ako mula po, maminamahal, nung 1984 hanggang ngayon, hindi na po ako naninigarilyo. Samantalang natuto ko magsigarilyo, 9 years old pa lang ako, pag bibili na sigarilyo, tatay ko, sindihan mo na, pasindi mo na. Pagbigay ko ng sigarilyo ng tatay ko, kakapiranggot na lang natira. Sinipsip ko na sinipsip. Kaya natuto ko manigarilyo. Kaya susindihan niya na lang yung pangalawang stick na lang. Pero nakita niyo, maminamahal, basta pala willing ka na sumunod sa kalooban ng Diyos, basta ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, maminamahal, makikita mo, Diyos na po pala ang gagawa sa buhay mo. Siya na ang kikilos sa iyo. Kaya yun yung sinabi ni Apostol Pablo, I can do all things to Christ, which strengtheneth me. Katulad ng sinasabi namin, dumalo kayo ng 3 times a week. Inuutos ng ating beloved pastor, hindi po kami. Hindi kami nagsabi niyan. 3 times a week. Sabi ng ating beloved pastor, sikapin nyo, makadalo kayo kahit Miyerkules, sumabol na lang kayo. Hindi kami may sabi niyan, ang beloved pastor. Kahit tumabol na lang kayo ng Miyerkules, malate kayo, okay lang yun. Basta makadalo kayo ng 3 times a week. Biyernes, imposible namang hindi kayo makadalo ng Biyernes dahil overnight prayer, wala naman trabaho. Kung mahina ka sa puyatan, pwede ka naman matulog sandali. Basta nandun ka sa gawain ng malapanon, counted din yan. Mahirap kung linggong-linggo tulog ka. Yun ang mahirap. Amen? Linggo, malaya ang oras natin, wala tayong pasok. Kaya nga, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, mayroon pong mga hindrances, mayroon pong mga hadlang sa ating mga pananampalataya na ito po ang magiging dahilan upang hindi ka makasama sa rapture. Kaya ako, maminamahal, sinigurado ko, sabi ko, ayaw kong maiwan sa rapture. Ang ginawa ko, iniwan ko yung trabaho ko, maminamahal. Kumikita ko ng kinsenas katapusan, kinsenas, 3,000 kinsenas. Tapos, bali 6,000 a month. Sasahurin ko na naman yung 15-30, maminamahal, another 3,000. Yung kinuha kong katiwala ng may-ari po ng Guzman Institute of Technology, tsaka Guzman Institute of Electronics, sa dako po ng Maynila, sa Quiapo. Kinuha ko doon, ako pinatira sa bahay nila. Ako ang pinaka-overall ng mga tao nila doon sa bahay. 3,000 kinsenas katapusan. Pero nung napakinggan ko po ang aral ng beloved pastor na huwag mag-absent. Mula napakinggan ko ang turo ng mala pastor, kung gusto mo pumasok sa karyan ng langit, rapture, body, soul, and spirit, hindi ka mamatay, hindi ka maiwan sa rapture, dumalo ka 3 times a week, sabi ng beloved pastor. Sabi ko, nako, yun ang delikado, hindi ko kaya yun pag nagtatrabaho ako. Ang ginawa ko, iniwan ko yung trabaho ko, naging worker ako, maminamahal. Nung naging worker ako, ang blessing namin ay 5 pesos a week. Weekly naman, hindi naman kinsenas katapusan, weekly. Pero ang blessing namin weekly, 5 pesos.
bibiling ko ng 2 piso ng tinapay. Yung 2 piso, maminamal, ibibili ko ng sabon. Yung dating sabon pa ng Champion, Surf, ewan ko lang kung meron pang ganung mga sabon. Yun ang toothbrush namin, at toothpaste namin. Yun ang toothpaste namin, yun ang sabon namin panglaba, yun ang aming shampoo, yun na rin ang aming body soap. Doon sa 2 pisong sabon. Ang hirap kung tutusin, kaya yung ibang mga kasama ko, maminamal, mga kasabayan ko, bali mahigit 70 kaming nag-worker, ilang piraso na lang kaming natitira ngayon, yung iba nag-alisa na, iba nag-abroad, ang gaganda ng buhay nila, pero hindi kami naiinggit. Dahil alam namin, mga minamahal, na ang tunay na kayamanan ay ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, "For what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose his own soul?" Kaya nga, intindihin po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal, sabi ng Biblia, "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, kailanman ay hindi na mamamatay." Sinabi niya sa John 6:35, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuwaw." Sinabi ng verse 54, maminamal kung matutunggayan nyo, mga minamahal, sabi, "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananaan sa akin at ako'y sa kanya." Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Nung hindi naintindihan ng mga tao, mga minamahal, biro mo, ang mga mananampalataya dyan, nung panahon na yan, kung mababasa nyo yung buong verse na yan, 5,000. Hindi pa kasama yung mga lalaki at mga bata, hindi pa kasama mga bata. 5,000. Hindi kasama ang mga bata, kung mababasa nyo yan sa buong John 6. Imagine, mahigit 5,000 na mga nakikinig ng banal na salita ng Diyos. Sinabi ng Biblia, natira 12. Baka isipin ng mga tao nung mga panahon natin ngayon, kita mo, nakakatisod mangaral yan. Biro mo, dati dumadalo dyan, 5,000. Dumadalo dyan, mahigit 6,000. Ngayon, 12 na lang. Nakakatisod kasi yung preacher dyan. Dito, mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mahigit 5,000 ang mga mananampalataya, nakikinig. Pagdating sa verse 66 hanggang 69, ang sabi rito, maminamahal, 12 lang ang natira, Judas pa ang isa. Si Judas pa ang isa. Imagine, siguro sa panahon natin ngayon, kung dito sa panahon natin naganap yan, baka sabihin nyo, napakasama ng preacher na yan. Ang daming dumadalo, ngayon 12 na lang. Meron kasi mga mananampalataya, mga minamahal, na naglilingkod sa Diyos, pero hindi nila gustong sundin ang utos ng mahal na Panginoon. Amen? Meron mga gustong maglingkod sa Diyos, mga minamahal, pero tumitingin sa katitisuran. Hindi sila, mga minamahal, desididong sundin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi rito, maminamahal, sa Mateo Kapitulo 11, talatang 6, ang sabi ng mga ating dakilang Diyos, maminamahal, ang sinumang mapapalad ang sinumang hindi makasusumpong ng anumang katitisuran sa akin. Mapapalad ang sinuman na hindi makasusumpong ng katitisuran. Kasi kung babasahin nyo ang Biblia, maminamahal, from cover to cover, talagang napakaraming katitisuran. Pagpaiiralin mo yung sarili mong kagustuhan, yung gusto mo maglingkod ka sa Diyos, pero sarili mo masunod, matitisod ka. Kasi ang salita ng Diyos, maminamahal, ito po ay tinatawag po na laban sa ating senses. Tayo po, maminamahal, meron po tayong tinatawag na 5 senses.
Meron pong tinatawag, maminamahal, na sense of hearing, sense of touching, sense of seeing, yung nakikita, naririnig, na nakikita, naririnig, nahihipo, naamoy, at nalalasahan. Yan yung 5 senses. Ang 5 senses natin, maminamal, ay kontra sa pananampalataya. Kontra po yan sa pananampalataya. Kaya nga, kung ikaw ay lalapit sa Diyos, kung gusto mo ng langit, sinabi ng Biblia, ibilang mong ikaw ay patay na. Ibilang mong ikaw ay patay na. Wala ng sense of sight, sense of seeing, sense of hearing, sense of touch, sense of smell, sense of taste. Sapagkat, sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Ang mga bagay na yan ay kalaban ng pananampalataya. Kaya kung nabubuhay ka pa sa sense of seeing, sense of hearing, sense of touching, sense of smell, taste, kung nabubuhay ka pa dyan, karnal ka pa. Karnal ka pa. Hindi ka pwedeng umakyat sa langit kapag nabubuhay ka pa sa mga senses na yan, yung pong tinatawag na natural, yung tinatawag na carnality. Ang tawag diyang carnality. Kaya kung mababasa nyo ang Biblia, maminamahal, sa Mark chapter 9 verse 43 up to 49, dito po, 3 senses po, maminamahal, ang makikita po natin bakit, mga minamahal, may mga taong hindi aakyat sa langit. Sinabi rito, maminamahal, basahin po natin ang Marcos 9:43 hanggang 49, kindly. Sa Marcos chapter 9 verse 43 up to 49, sabi po, at kung ang kamay mo ay makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may 2 kamay kung mapapasa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. 44, na do'y hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. 45, at kung ang paa mo'y makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo pumasok kang pilay sa buhay, kaysa may 2 paa kang mabulid sa impyerno. At kung ang mata mo'y makapagpatisod sa iyo, ay dukutin mo. Mabuti pa sa iyong pumasok sa kaharian ng Diyos na may 1 mata, kaysa may 2 mata kang mabulid sa impyerno. Na do'y hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. Sapagkat bawat isa'y aasnan sa pamagitan ng apoy. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Tignan nyo, maminamahal, ang higpit. Turo ng mahal Panginoon, maminamahal. Kung ang kamay mo makapagpapatisod sa iyo, putulin mo. Mabuti pang meron kang 1 kamay na makarating sa langit kaysa may 2 kamay ka mapunta sa impyerno. Kasi pagdating sa langit, buo uli yung katawan mo. Mabubuo uli yung kasi ang laman lupa, may iwan talaga dito yan. Pagdating mo sa langit, kaluluwa lang ang akit sa langit. Ang kaluluwa natin, hindi naman napuputulan ng kamay yan, hindi napuputulan ng paa, hindi naalisan ng mata. Ang kaluluwa mo, espiritu yan, karang yan ay mind, will, and emotion. Hindi yan literal na katulad ng laman na pwede mong putulin. Pero pagdating mo sa langit, buo uli yan. Kesa naman, buo ang katawan mo dito sa lupa. May 2 kamay, may 2 paa, may 2 mata, pero ibulid ka sa impyerno. Kaya sabi kong ang kamay mo makapagpapatisod sa iyo, yung kamay mo, hindi mo maiwasan na hihipo-hipo ka ng masama dyan. Yung kamay mo, maminamalay, ginagamit mo sa masamang paraan. Kung hindi mo kayang pigilin, putulin mo. Kung hindi mo kayang pigilin, yan ang unang paraan. Putulin mo. Pero kung kaya mong pigilan, pigilin mo. Pero kung talagang hindi mo talagang mapigilan, kung ano ginagawa ng kamay mo, mabuti pang putulin mo. Kesa naman mapunta ka sa impyerno na merong 2 kamay, mabulid ka naman sa impyerno. Ganong kaselan, ganong katindi, mga minamahal, ang higpit ng Diyos. Kung meron kang mga 2 paa,
na makapagpapatisod sa iyo, imbis na dadaling ka sa gawain araw ng linggo, pupunta ka sa sabungan. Pupunta ka sa pasyalan, pupunta ka sa kaibigan mo, pupunta ka sa mga kalayawan ng sanlibutan, hindi ka dinadala sa gawain ng Diyos, mabuti pang putulin mo. Putulin mo yung paa mo. Kasi pag putol na yung paa mo, wala ka nang magagawa kung saan mo gustong punta. Dadaling ka ng mga mahal mo sa buhay sa gawain ng Diyos kasi hindi mo na kayang maglakad mag-isa. Bubuhatin ka nila para dalhin sa gawain. Pero pagdating mo sa langit, buo uli ang katawan mo. Hindi baling may dalawang paa ka, maminamahal, na hindi baling meron ka lang isang paa mapunta sa langit, mabubuo uli yung kaysa may dalawa kang paa, mabulid ka naman sa impyerno. Amen. Kung ang mga mata mo makapagpapatisod sa iyo, hindi mo maiwasan tumingin sa mga masasama. Panonood ng television na iniidolo ang mga Koreano, iniidolo ang mga magagandang artista, iniidolo ang mga gwapong mga aktor. Nood ka nanood ng TV, nood ka nanood ng sine, ina-idolize mo ang mga artista. Pag hindi mo kayang pigilan yan, dugutin mo na yung mata mo. Hindi baling pumasok ang bulag doon sa langit kaysa may dalawang mata ka, mabulid sa impyerno. Pag hindi maiwas yung kakahanga mo sa mga Koreano, sa mga artista, sa mga napapanood mo sa television. Yun ang ibig sabihin, maminamahal. Ibig sabihin ng banal na kasulatan, mga minamahal, ito po yung makakahadlang sa iyong pananampalataya. Amen. Sinabi ng Psalms 119 verse 165, sabi rito, mga minamahal, sa Psalms 119 verse 165, dakilang kapayapaan ang tinatamo ng mga nagsisiibig sa iyong mga salita at walang kadahilanan na ikatitisod. Dakilang kapayapaan ang tinatamo ng mga nagsisiibig sa kanyang salita at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Pag umiibig ka sa Diyos, mahal mo ang salita ng Diyos, mahal mo mga minamahal ang mga nakasulat sa Biblia, hindi ka matitisod. At hahawa ka ng Biblia. Bibili ka ng Biblia. Pag ikaw Kristiyano, ni Biblia hindi ka makabili. Pero nakakabili ka ng gadget. Nakakabili ka ng mga mamahaling mga gamit mo sa katawan, pero simpleng-simple Biblia, magdadala sa iyo sa kare ng langit, hindi ka makabili. Huwag kang umasang aakyat ka sa langit. Huwag kang umasang aakyat ka sa langit pag wala kang Biblia. Amen? Magbasa ka na ng Biblia hanggang ngayon, hanggang malaya ka pang makapagbasa ng Biblia, makarinig ng salita ng Diyos dahil darating ang araw. Lahat ng Biblia natin susunugin yan, kukunin lahat yan. Walang matitira kahit isa. Kaya nga, sinabi ni David sa Psalms 119 verse 11, maminamal, iniingatan ko ang iyong mga salita sa aking puso upang wag ako magkasala sa iyo. Kailangan, habang malaya ka pang makarinig ng salita ng Diyos, malaya mo pang mabasa ang banal na salita ng Diyos, ingatan mo sa puso mo, itago mo, i-memorize mo. Kasi darating ang araw, wala ka nang mababasang Biblia. Wala ka nang mangangaral na mapapakinggan, maminamahal. Magsisimba ka pag nagkaroon ng reign of Antichrist. Sa lahat ng simbahang pupuntahan mo, hindi na po Biblia ang mapapakinggan mo, yung pong napapakinggan natin sa ating kinagisnang reliyon, yung dogma, yung Catholicism, yung sikalorum, sikurating maitom, mga Latin ng mga dasal, na hindi mo naiintindihan, amen ka ng amen, hindi mo na alam, gigilitan ka na pala, amen ka pa ng amen. Ganun ang mangyari pagdating ng araw, wala nang Biblia. Kaya habang malaya pa, habang mga minamahal bukas pa, ang ating puso, ang ating isip,
ang ating pagkakataon sa pangangaral at sa pagbabasa ng Biblia, magbasa na po kayo ng Biblia. I-memorize nyo. I-memorize nyo. Kami, pag nagpuri kami rito, pupuri kami ng 7 hours. Pagkatapos ng 7 hours, meron pa kaming Bible reading, minememorize namin. Meron pa kaming 30 minutes na pagbabasa ng Biblia. Para matandaan namin ang salita ng Diyos. Kailangan alam natin, mga minamahal, kung paano iingatan ang salita ng Diyos sa ating mga puso para hindi tayo magkasala. Ang salita ng Diyos ang maglalayo sa iyo sa kasalanan. Pero ang kasalanan ang maglalayo sa iyo sa Biblia. Pag ayaw mo nang magbasa ng Biblia, pag kinasusuklan mo munang pakinggan ang salita ng Diyos, isa lang ang ibig sabihin yan. Gumagawa ka na ng kasalanan. Ayaw mong tamaan. Ayaw mong magbasa ng Biblia kasi tinatamaan ka. Kaya nga, merong tao, maminamahal, nagbenta ng Bible doon sa isang yung bumibili ng mga lumang mga gamit. Binili niya yung Biblia, maminamahal, napakatanda na ng Biblia, napakatagal na talagang mahal. Binenta niya, maminamahal, yung Biblia. Mamaya, pinatawag niya uli yung mama na nagbenta sa kanya ng Biblia. Susuli ko na sa iyo, hindi ko na bibilin. Bakit po? Kasi lahat ng sinasabi dito sa Biblia, tumatama sa akin. Lagi akong pinapatamaan. Lagi akong pinagsasabihan. Pag tinamaan ka ng salita ng Diyos, hindi dahil gusto kang ipaya ng Diyos, hindi dahil gusto kang mawala sa paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, pag tumama sa iyo ang Biblia, magpasalamat ka dahil nililinis ka ng ating mahal na Panginoon. Gusto ko niyang makasama sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Yung ibang mga Kristiyano, iba ang response pag tinamaan ng salita. Ayoko na dumalo, tinatamaan ako. Ano ba namang hindi naman namin kayo kilala? Hindi naman kami lagi nakabuntot sa inyo kung anong pinagagawa niyo sa araw-araw. Ganon ang salita po ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang kanyang talim ay magkabilang talim. Double blade. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay gaya ng tabak na may magkabilang talim. Pag naiwasan mo yung kabilang talim, babanda pa sa iyo yung isa, meron pa ring talim. Kaya ang hindi lang nakikinig ng salita ng Diyos, yung hindi para sa Diyos. Kaya yung iba, makikita nyo, pag hindi nakikinig ng salita ng Diyos, ayaw tamaan ng salita ng Diyos. Kaya magtutulog-tulugan yan. Amen. Pero pag nagtulog-tulugan ka, natulog ka, at hindi mo binigyan ng importansya ang pakinig ng salita ng Diyos, lugi ka. Ikaw ang lugi. Ang dami mong na-miss na salita ng Diyos. Marami kang hindi, mga minamahal, marami kang pinabayaan para makarating ka sa langit at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Tignan nyo, maminamahal, dito sa Biblia, sa Mateo 16, talatang 22 hanggang 23, si Pedro, nakinig ng salita ng Diyos. Pero, maminamahal, sabi niya, Panginoon, wag nawang mangyari yun. Sinabi niya, maminamahal, sinabi ni Pedro, yung mga bagay na yun, dahil sa pagmamalasakit sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ako'y uhulihin at ako'y ipapapatay at ipapako sa krus. Sabi ng mahal na Panginoon, para sa inyong mga kasalanan. Anong sinabi ni Apostol Pedro? Panginoon, wag nawang mangyari sa iyo. Pero ang sagot ng mahal na Panginoon, Satanas. Satanas. Biro mo sinabihan siya, Satanas. Basahin natin. Matthew 16:22 up to 23. Dito po sa Mateo Kapitulo 16, talatang 22 hanggang 23. At sinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya pagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman na hindi mangyayari ito sa iyo.
23, datapot lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Amen. 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 Biro mo, wala namang sinabing masama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi niya lang na huhuli ng anak ng tao at papatayin. Huhulihin siya at ipapapatay. Sabi ni Pedro, Panginoon, wag nawang mangyari sa ito. Bilang pagmamahal, bilang pagmamalasakit. Pero ang sagot naman ng Panginoon, Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na para sa mga tao, kundi iniisip mo yung para sa sarili mo. Natisod ba si Pedro? Hindi siya natisod. Lalo siyang nagpakainit na maglingkod sa Diyos. Siya pa ang ginawang pastor ng unang iglesia. Amen. Yung ibang mga Kristiyano, mga minamahal, hindi naman sinasabihang Satanas. Hindi man sinasabing masamang tao kayo, wag na kayong dumalo. Yung mapapakinggan lang yung salita ng Diyos, natitisod. Pag natitisod ka pa, maminamahal, buhay ka pa sa sarili mo. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 1 up to 6, kailangang mamatay ka sa sarili mo. Ang Kristiyanong aakit sa langit, wala ng senses. Yung 5 senses, dapat daigin mo yung 5 senses. Sabi, sense of hearing, sense of seeing, sense of touch, sense of smell, sense of taste. Yan yung laman. Pag nabubuhay ka pa sa sarili mo, maminamahal, meron ka pang sense of hearing, nasasaktan ka pa. Pag nabubuhay pa yung senses mo sa sarili mo, hindi ka pa pwedeng umakyat sa langit. Ang aakyat sa langit, maminamahal, wala ng senses. Hindi na umiiral ang senses. Dahil sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Kung lumalakad ka sa pananampalataya, hindi ka na dapat nabubuhay sa senses. Kasi yan ang magpapalayo sa iyo sa Diyos. Yan ang magpapatisod sa iyo. Sense of hearing. Ang sakit naman, ayoko na. Pero mo sabi ni namalapang kay Pedro, Satanas. Satanas. Pero sense of hearing yun. Sense of hearing, sabihan ka Satanas. Pero hindi natisod si Pedro. Bakit? Dahil alam niya, mga minamahal, na itinutuwid lang siya ng ating pinakamamahal na Panginoon at kailangan niya tanggapin yun para maging karapat-dapat siyang maging pastor ng iglesia. Pero mo, dito, wala pang preacher na nagsabi sa atin dito Satanas, pero makarinig lang ng salita ng Diyos, tisod na. Paano ka akit sa langit niyan? Ang pinipreach ng mga preacher dito, hindi naman sarili nila. Binabasa natin yung Biblia. Amen. Ipinapaliwanag sa atin ang Biblia. Pag hindi ka, mga minamahal, nakikinig ng salita ng Diyos, ayaw mong pakinggan ang salita ng Diyos, ibig sabihin, ikaw ang gumagawa ng katitisuran mo. Kasi ang salita ng Diyos ang magdadala sa iyo sa langit. Kala nyo ba hindi nakikita ng Diyos yung reaction mo pag ikaw ay nasa banal na gawain? Balang araw, ipakikita sa iyo ng Diyos bakit hindi ka pwedeng pumasok sa kaharian ng langit. Ipakikita sa iyo na parang malaking telebisyon. Sasabihin mo, Panginoon, hindi bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Mamaya, mababasa sa Mateo 7, verse 21 up to 23, sabi ng mga tao, Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo. Kami nagpagaling ng may sakit sa iyong pangalan. Naglingkod kami sa iyo, Panginoon. Biglang papakita sa iyo na malapang, eto ka, oh. Eto ka sa gawain, oh. I-screen sa iyo. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, natutulog ka habang nangangaral ang salita ng Diyos. Naka-close up. Nakikita pa kung anong laway ang pumapatak sa pisngi mo habang natutulog. Ipakikita sa iyo yan kung bakit ka hindi papasok sa kaharian ng langit. Tapos sasabihin mo, natisod kasi ako sa preaching.
Ang salita ng Diyos, maminamahal, sabi ng Biblia, dakilang kapayapaan ang tinatamo ng mga taong umiibig sa kanyang salita at walang dahilan upang sila'y matitisod. Pag umiibig ka sa salita ng Diyos, hindi ka dapat natitisod. Kaya ka natitisod, hindi ka umiibig sa salita ng Diyos. Yun ang totoo niyan. Hindi ka umiibig sa salita ng Diyos. Kasi kung umiibig ka sa salita ng Diyos, katulad ni Pedro, maminamahal, lahat ng lumalabas sa bibig ng malapanong kahit masama para sa kanya, inaari niyang ikatutuwid niya. Kaya hindi siya natisod, maminamahal, nung ang mga alagad ay umalis. Mahigit at 5,000 ang tumalikod. Sabi ng malapanon sa mga alagad na natira, matitisod din ba kayo? Aalis din ba kayo? Sabi si Pedro mismo sumagot na siya ang sinabihan ng malapang ng Isus na demonyo ka. Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Siya ang sumagot sa malapang Panginoon, kung kami aalis sa iyo, saan pa kami pupunta? Ikaw lamang ang may buhay na walang hanggang. Sa iyo lamang kami magkakaroon ng kaligtasan. Amen. Kaya nga, maminamahal, pagtiisan natin. Anytime, babalik ng ating mahal na Panginoon. Yung mga tumatalikod, yung mga natitisod, mga minamahal, balang araw, mabibigyan niya ng 666. Kasi pag ikaw ay natataka ng 666, pagdating ng araw, nagkaroon ng rapture, lahat ng mga magpapatatak ng 666, meron ding preaching. Mga ngaral yung pong Antichrist. Yung mga false prophet, false teacher, mga ngaral, kukumbinsihin ka. Lahat ng mga magagandang pananalita, gagamitin niya para makumbinsi kang magpatatak ng 666. Yung mga ayaw ng mga salita ng Diyos, natitisod sa salita ng Diyos, makukumbinsi, ay, ganda pala ng pangako. Biro mo, sasabihin sa ina Antichrist, pag kayo'y nagpatatak ng 666, hindi na kayo gagamit ng pera. Kahit ikaw ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa, lahat ng pagkain makukuha mo. Makakapag-travel ka sa abroad kahit wala kang pera. Makabibili ka ng malaking bahay kahit wala kang pera. Ipakita mo lang ang iyong 666. Lahat ng provision, lahat ng mga kailangan ng tao ay makakamtan niya. Tanggapin nyo lang ang barka ng demonyo, ang 666. Ganyan ang maririnig natin sa mga misa, sa mga simbahan, pag nawala na ang Church of the Living God. Ikaw naman, ito ang maganda. Diyos sa pinagdadaluhan ko, natatamaan ako palagi. Ito, napakaganda, ang daming provision, ang daming pangako, ang daming makakamtan, pero hindi mo alam, 3.5 years mo lang makamtan, mga minamahal, 3.5 years. Masagana ka, makapag-travel ka, walang pera, makabili ka, maminamal ng mga magagarang mansyon, makabili ka ng sasakyan, ipakita mo lang yung 666 mo, 3.5 years, ma-enjoy mo, maminamal ang sarap ng mundo. Pero, ang katumbas niyan, itatapong ka, mga minamal sa dagat-dagatang apoy, wala ka ng kaligtasan. Hindi ka na pwedeng magsisi sapagkat tinanggap mo na ang marka ng demonyo, mga minamahal, ang 666. Kapag natatakan ka ng 666, wala ka ng pag-asa. Kahit anong pagsisising gawin mo, wala nang pagkakataon para ikaw, mga minamahal, ay maglingkod sa ating dakilang Diyos. At sabi rito sa mga huling talata, mga minamahal, Hebrew 10, 35 up to 39, sabi rito, mga minamahal, basahin po natin, itong Hebrews 10:35 up to 39. Sa Hebreo chapter 10 verse 35 up to 39. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo nangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Amen. Palakpakan natin, maminamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Napakahina ng palakpak natin, hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Amen. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya kung siya'y umurong. Sabi, kung ikaw ay umurong dahil tinatamaan ka ng salita ng Diyos, ayaw mo nang dumalo, ayaw mo nang maglingkod, pag ikaw ay umurong, hindi ka kalulugdan ng aking kaluluwa. Itatapon ka sa dagat-dagatang apoy ng Diyos. Sabi rito, huwag niyong itatakwil ang pagkakatiwala na may dakilang gantimpala sapagat tayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung magawa niyo ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap tayo ng pangako. Sapagat sa madaling panahon, siya'y pumaparito at darating at hindi na magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y uurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit, tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Amen. Amen. Kaya dito, mga minamahal, matira matibay. Kahit anong mangyari, manampalataya ka. Kahit minsan napapakinggan mo salita ng Diyos, masakit. Ang salita ng Diyos talaga masakit kasi tatamaan yung senses mo eh. Tatamaan yung senses mo, yung 5 senses mo eh. Talagang yung naririnig mo, masakit. Yung nakikita mo, masakit. Yung nararamdaman mo, masakit. Minsan kahit naamoy mo, nalalasahan mo, masakit. Pero kung gusto mong umakyat sa langit, mga minamahal, kinakailangan wala na yung senses. Huwag natin ipairal yung ating senses dahil sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Ang mga matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya labanan mo ang senses na yan. Sabi rito sa uling talata, basahin na Roma 9:27, sabi rito, mga minamahal, kahit ang mga Kristiyano sindami ng buhangin sa dagat, yung matitira lang ang maliligtas. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi paramihan yan. Hindi paramihan yan, hindi paramihan ng member yan. Ako kahit, sabi nga ni Mala Pastor, sabi ng ating beloved pastor, kahit konti na lang ang mga kapatiran, basta karapat-dapat sa langit, pwede na. Kung marami nga, hindi naman karapat-dapat sa langit. Kaya sabi ng Roma 9:27, basahin natin ulit talata. Po sa Roma, Kapitulo 9, talatang 27, at si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak na Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Amen. 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 Yung mga Israel na tinutukoy dyan, ito yung mga bagong anak ng Diyos ngayon. Yung mga modern Israelites. Sabi, kung ang bilang ng mga anak ng Israel ay maging tulad na sindami ng buhangin sa dagat, ang malalabi lamang ang maliligtas. Yung mananatili, yung magpapatuloy. Pag matitisurin ka, hindi ka pwedeng umakyat sa langit. Pag maramdamin ka, hindi ka akyat sa langit. Pag yung Kristiyano kang ayaw mo makinig ng salita ng Diyos, hindi ka akyat sa langit. Biro mo, malaya mong napapakinggan ngayon ng salita ng Diyos, kinauumayan mo na. Ayaw mo na. How much more pagdating ng araw, wala ka nang mapapakinggan ng salita ng Diyos, hahanapin mo yan. Parang pagkain yan eh. Pag masarap, pag maraming pagkain, nakita mo yung kakasawa. Ayaw mong kumain. Pero pag naubos na yung pagkain, wala ka nang makain, tsaka kahanap. Saan yung mga pagkain dito na wala? Ganon ang mangyari sa uli. Ayaw mong makinig ngayon dahil malaya mo pang napapakinggan ng salita ng Diyos. Pag wala ka nang mapakinggan ng salita ng Diyos, sabi ng Amos 8:11 hanggang 12, kayo'y magsisilaboy sa parot parito, hahanap ng salita ng Diyos, hindi nyo na masusumpungan. Pupunta kayo sa silangan, hahanap kayo ng salita ng Diyos, hindi nyo na makikita, hindi nyo na mapapakinggan. Pupunta kayo sa gawing kanluran, hindi nyo na mapapakinggan, mga minamahal. Sabi ng Biblia sa Amos 8:11 hanggang 12. Bakit? Kasi habang nandito ka, malayo mo mapakinggan ang salita ng Diyos, pwede mo rin basahin, pwede kang bumili, mababasa mo. Ikaw naman, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, ayaw mong makinig. Ayaw mong magbasa. Wala kang Biblia. Pag wala kang Biblia, maminamahal, ikinalulungkot ko po. Ikinalulungkot ko pag wala kayong Biblia.
madali kayong mawala sa Diyos at pwedeng hindi kayo maligtas pag wala kayong banal na kasulatan. Pero mo nakakabili ka ng cellphone, ang mahal-mahal ng cellphone, 3,000 pinakamura. Ang Biblia, 500, 300, makakabili ka. Wala kang Biblia. Hindi ka makakit sa langit pag wala kang Biblia. Kailangan lahat ng Kristiyano may hawak ng Biblia para sama-sama tayong aakit sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord! Tayo tumayo, maminamahal, at tumawid tayo sa ating dakilang Diyos. Awitan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon bago tayo dumako sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan, sa ating dakilang Diyos. Kung meron tayong mga baguhan, mga bisita, maminamahal, lumapit po kayo sa unahan. Dito sa Biblia, maminamahal, mabasa niyo po ang banal na kasulatan. Kung gusto mong makatiyak ka sa langit, magdala ka ng kaluluwa sa banal na kasulatan. Sabi ng Biblia sa James chapter 5 verse 19 up to 20, ang Kristiyanong nakapagpapanumbalik sa mga taong nawala sa Diyos, sabi ay nakapagtatakip ng karamihang kasalanan. Pag meron kang mga kaluluwa na akay mo sa gawain ng Diyos, nabubura ang kasalanan mo, natatakpan ang kasalanan mo. Mawit po tayo, maminamahal. Kung may mga bisita, kindly lumapit kayo sa unahan. O Diyos, ang ibig ko sa iyo lamang, O Diyos. Buhay ko'y alay sa iyo, Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat ng krus yung pinasan, dakila ang pag-ibig mo. Trono mo'y iniwan mo upang maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa iyo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa iyo, at magpakailan pa man, ikaw Jesus pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Mga minamahal, magsisipo tayo sa lahat ng mga minamahal ko mga kapatid bago tayo sumalo sa banal na hapunan. Hiniling ko po, makiisa po tayo magsisi upang maging karapat dapat tayo makibahagi sa banal na hapunan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ako'y kasama mo, dakila ang pag-ibig mo. Trono ay iniwan mo upang maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa iyo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas mo, ang labi ko'y magpupuri sa iyo, at magpakailan pa man, ikaw Jesus pasalamatan.
upang maligtas ako. Dakila ang hawak mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ko. Iaalay ko ang lahat sa iyo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko magpupuri sa iyo, at magpakailan pa man, ikaw Jesus, pasalamatan. Sa ating bisita, mga minamahal, tanggapin yung ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin. Banggitin niyo po mga kataga, nababanggitin ko ito'y panalangin ng pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Sabihin niyo po ito. Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos, atari ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po ako sampo ng aking mahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Panalangin natin ang ating mga bisita, naman mga baguhan. Upo dakilat, papagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa aklat ng buhay, gawin mo sila mga tunay na anak mo. Gawin mo sila malapang ng karapat dapat, malapang sa karya ng langit. Baguhin mo po sila. Gawin mo silang mga tunay na anak mo sa isip, salita at katotohanan. Iligtas mo sila sa na kalamahan sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating mga bisita, maminamal magpabautismo po kayo. Ang bautismo po, ito po'y paglibing sa ating mga kasalanan. Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Kailangan kayong mailubog sa tubig sa pamagitan ng bautismo upang ang kasalanan natin mula ng katayit po ay ipinanganak. Hanggang sa oras nito ay ilubog na po sa tubig, mahugasan na po sa pamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya magpabautismo po kayo sa ating mga bisita at tayo po yung sama-sama na pong dumalangin. O sama-sama na po tayo, maminamahal, makiisa sa banal na hapunan. Nais ko pong umawit muna tayo, maminamahal, muli ng awiting banal na hapunan upang maging handa po tayo, mga minamahal. Napakasagrado po ng gawaing ito, napakasagrado ng pagsalo sa banal na hapunan. Kung iniisip mo, maminamahal, na meron kang kagalit, kung meron kang iniisip na hindi ka karapat-dapat, mga minamahal, magsisi ka muna. Magsisi ka bago ka sumalo sa banal na hapunan. At kung hindi ka sasalo sa banal na hapunan, nakadalawa ka, nakatatlong beses kang hindi sumasalo sa banal na hapunan dahil iniisip mong hindi ka karapat-dapat, mga minamahal, yan po'y napakalaking kasalanan sa Diyos. Inilalayo mo ang kalooban mo sa Diyos at darating ang araw, hindi ka niya nakikilalanin anak ng ating dakilang Diyos sapagkat tuwing hindi ka sasalo sa banal na hapunan, maminamahal, ipinagkakaila mo ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon na namatay sa iyo sa krus para ikaw ay maligtas sa kasalanan. Kaya niling ko pong manda po tayo, maminamahal, sa pagsalo sa banal na hapunan. Tayo po, maminamahal, ay umawit muli upang ihanda ang ating isip, ang ating puso sa pagsisisi. Umawit po tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo mag-isa. Yan ang katawan binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan ng hirap na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumibig. Ito ang saro na bagong tipan. Inumin mo, mag-ibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-isa. Magsisipo tayo, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po isasalo sa banal na hapunan, mga minamahal. Magsisipo tayo, humingi tayo ng kapatawaran upang maging karapat-dapat tayo na makasalo sa banal na hapunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayubay. Yan ang dugo tumibis. Ito ay aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ay aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Amen. Mga minamahal, mananalangin po tayo bago tayo dumako sa banal na hapunan. Alam niyo, mga minamahal, ang pagsalo sa banal na hapunan, dito po tayo muling nililinis ng ating mahal na Panginoon. Dito po tayo muling dinadalisay ng ating dakilang Diyos upang maging karapat-dapat tayo na makasama sa kanyang pagparito, mga minamahal. Sinabi po rito sa unang Korinto Kapitulo 11, talatang 28, Dadapuhat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili
at saka siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya sisiya sa atin ang katawan ng Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin, mga minamahal. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos. Ang kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon ay laging nasa ating mga anak ng Diyos. Kahit tayo nagkukulang, kahit tayo nagkakasala, lagi pong bukas ang palad ng mahal na Panginoon. Handa niya tayong patawarin. Hallelujah. Humingi tayo ng kapatawaran, sama-sama po tayo magsisi, mga minamahal. Opo, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. Kami po ay narito ngayon. Gusto namin maging kabahagi ng banal na hapunan, mahal na Panginoon. Ngunit kami po'y may mga kalikuan. Kami po'y may mga pagsalangsang, mahal na Panginoon. Kaya patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat na makasalo sa banal na hapunan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagsalangsang, sa lahat ng aming mga kasalanan, dakilang Diyos. Maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. Awakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Sinabi po ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 24. Ang sabi po rito, mga minamahal, nang siya'y makapagpasalamat, ay pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo kakain sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin kainin. Hawakan natin ang katas ng ubas, mga minamahal. Sinabi ng talatang 25 ng unang Korinto 11, gayon din naman inawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin, mga minamahal. Tinapay ng buhay. Damin natin ang presensya ng ating mahal at Panginoon. Nasa ating kalagitnaan siya, mga minamahal. Nararamdaman ko ang banal na Espiritu ng mahal at Panginoon. Hallelujah! Upang tayo'y makapili, ang sarong ito'y iyong inumin, siyang bagong tipan sa atin. Tumigis upang tayo'y luminis. Hallelujah! 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 Hallelujah!
sa aking kaligtasan. Amen. Mga minamahal, samantalayin natin ang pagkakataon habang nasa ating kalagitnaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama po natin idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan, ang ating mga taglay na karamdaman sa oras na ito, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga prayer request. Idulog natin sa ating napakadakilang Diyos na pinaglilingkuran po natin habang kasama pa natin siya sa ating kalagitnaan sa ngayon, mga minamahal. Hallelujah, sama-sama nating idulog ang ating kahilingan. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, mahal na Panginoon. Minsan pa sama-sama naming idinudulog sa iyo lahat ng mga kahilingan ng lahat ng aming mga kapatiran, anuman pong kalmataglay na karamdaman sa oras na ito. Mahal na Panginoon, nalilipagalingin mo po sila bago sila lumisan sa banal na lugar na ito. Matanggap nila ang kompletong kagalingan, mahal na Panginoon. Lalo tigit ang kasiglan ng pananampalataya, malapan lahat ang aming mga natitirang kahinaan. Lubusan mo kaming baguhin, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Patong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Banggitin niyo po lahat ng gawa ng kalaban, lahat ng mga karamdaman, lahat ng ating mga alinlangan, mga bisyong natitira, mga demonyo ng mga kahirapan, lahat ng mga problema, pagsubok, pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga sakit at karamdaman pinalalayas namin. Demonyo ng kahirapan, hallelujah, demonyo ng mga kahinaan, hallelujah, vices began, problem dissolved. In the name of Jesus, bless us, O Lord God, in Jesus' name. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. Tayo po tumayong lahat. Sabay-sabay po tayong sumigaw, maminamal bilang pagbubunyi at bilang pagpapasalamat in advance na pinakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Sabi ng Marcos 11:24, ano man ang inyong ilingin sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya, isipin yung tinanggap nyo na. Isipin yung tinanggap nyo na, sabi ng Biblia, at ito'y inyong tatanggapin. Kaya ang lahat ng pagkahilingan natin, lahat ng mga panalangin natin, natatanggap natin sa pananampalataya. Kaya manampalataya na po kayo ngayon, bago kayo lumabas dito, matatanggap niyo po ang mga kahilingan natin kanina, maminamalabang tayo pinananalangin. Sabay-sabay sumigaw habang tayo po tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you, maminamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. At sa ating mga kapatiran, maminamahal, paalala po sa lahat ng mga kapatiran po natin, maminamahal, kung gusto nyo pong makasama sa rapture, huwag na po kayong magliban. Ngayon nyo lang gagawin yan, maminamahal, malapit na po. Ako, 1984, nung nalaman kong ito ang katotohanan, hindi na ako pumasok sa trabaho, maminamahal. Nag-full-time worker na po ako. Kayo, hindi naman kayo aalis sa trabaho, hindi naman kayo, maminamahal, hindi na papasok sa eskwela. Kundi, sikapin lang natin makadalo ng 3 times a week. Yan po ang hiniling lagi ng ating beloved pastor, maminamahal. Yan po ang laging subject ng pangangaral ng ating mahal na pastor sa panahon ng kanyang kalakasan sa Cuneta Astrodome. Kaya kindly lang po, kahit makahabol lang kayo ng Miyerkules, hindi baling late kayo, basta makahabol po kayo ng Miyerkules, maminamahal. At Biyernes, hindi naman mahirap dumalo dahil overnight prayer po natin yan. Ito po'y pinapaalala namin sa inyo, maminamahal. Ayaw po namin may maiiwan na Kristiyano. Ayaw namin mayroong maiiwan na mananampalataya. Ito po'y sinasabi namin sa inyo na buong pag-ibig, maminamahal, para sabay-sabay tayo, sama-sama tayo mapunta sa langit, mga minamahal. Tayo po'y kukuha ng ating special love offering bago tayo dadako sa ating mga announcement. Maminamahal, ito pong ating special love offering. Ito po'y monthly offering na ginagawa po natin every last week of the month.
Ito po ay dito po natin kinukuha ang ating pong pambayad sa kuryente, sa tubig at sa ating pastoral house. Magbabayad na po tayo sapagkat magtatapos na po yung ating buwan, maminamahal, sa ating pong monthly na binabayaran po natin pastoral house. Kaya dito po natin kinukuha po ito, maminamahal, sapagkat yung ating tithes and offering sa dami namin mga manggagawa, talagang tamang-tama lang po yan sa pangangailangan ng mga manggagawa. Itong special love offering, ito po ang ating itinatabi para pambayad po natin. Ito po yung voluntaryo, maminamahal, voluntary. Tayo po yung mananalangin muna, maminamahal. Narito po ang aking beloved Brother Wilfredo. Panalangin po ang ating special love offering. Ianda po natin ibibigay, maminamahal, upang pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher, hallelujah, tayo pinalangin. Dakila namin, Ama, sa pinakamamahal na Jesus, na ito kami manipakalob ng special offering, mahal po yun, sala magpapakalob, pagpalain mo, ibalik ng kalibang beses, mahal po, at special na pagpapala, ipagkalob mo, mahal po yun, sa wala pong may pagkalob, kawan ng kabalan, yung pagpalain, o pasasunod, makibahagi sila. Kasama dalangin, sa unang panalangin, mga pastor, misada, sa matamin sa pangalang Pinasus. Hallelujah, praise the Lord. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba sa Kanya, para lang sa Kanya, para lang sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang ating pong gawain every Wednesday, nagsisimula po tayo ng alas 3 hanggang alas 7 po ng gabi. Kaya po namin ginawang alas 3 yan, dati alauna, para yung mga galing sa school, makahabol po kayo kahit 5 kayo makadalo. Maminamahal, meron pa 2 oras. 3 to 7, ang ating pong midweek service, maminamahal. At every Friday, overnight prayer po natin, 9 p.m. to 4 a.m. Wala naman pasok ng ganyang oras, maminamahal, kaya pwede po tayo makapag-overnight lahat. From 9 p.m. to 4 a.m. at araw po ng linggo, alas 9 po ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. Ngayon medyo lumagpas tayo ng oras kasi banal na hapunan po natin. Lumalagpas tayo ng oras kapag araw po ng linggo, maminamahal, o sa tinatawag na banal na hapunan. Meron tayong layans, meron tayong counseling, at meron tayong radio program, meron tayong webcast. Maminamahal, from Monday to Saturday, huwag niyo pong kaligtaan, mapapakinggan yung mga bago nating announcement dyan, pero pag mayroong nagkaroon ng pagbabago ang ating pong schedule of services, sa pamagitan po ng ating announcement, maminamahal, sa live webcast ng ating pong Jesus Miracle Hour, mapapanood po natin at mapapakinggan po natin kung sakali magkaroon ng pagbabago ang ating pong general worship. Ang ating pong Jesus Miracle Hour from Monday to Saturday, 9 p.m. to 10 p.m. Ito po ay mula Lunes hanggang Sabado. At ang ating pong Jesus Miracle Hour sa Maynila, maminamahal, sa dako po, maminamahal ng Amoranto. Ito po ay Monday to Saturday din po. Nagsisimula po tayo dyan, maminamahal ng 10:30 to 12:30.
At ang ating TV program, maminamahal sa PTV Channel 4, nagsisimula tayo ng 10:30 to 12 midnight. Announcement, paminamahal sa ating Beloved Youth Choir. Meron kayong practice, Beloved Youth Choir. May practice ang Beloved Youth Choir. Huwag muna kayong uuwi after ng ating closing prayer. Meron tayong layans, meron tayong counseling, maminamahal after ng ating closing prayer, at mamaya pagtulong-tulungan po natin na pakiligpit po natin ang ating mga upuan after po ng ating closing prayer. Narito po ang ating beloved worker, beloved brother Paulo Bundok. Tumayo na po tayo, dadako na po tayo sa ating pong closing prayer sa pamagitan natin beloved worker, brother Paulo Bundok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kami nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos sa pinagpalang natapos na banal na gawain at ang aming pag-take ng Holy Supper. Malaping salamat po sa isang buwan na ng mga revival na patuloy mo na naman kaming papanghawakan sa mga dumarating na pagsubok sa aming buhay, na patuloy mo na naman kami cover, o Diyos, ng dahil sa iyong banal na dugo at katawan naming pinagsaluhan, o Diyos. At salamat sa paglingis mo sa bawat yugto ng banal na gawain, o Diyos, sa mga papuring awitin, ganun din po sa awitin ng beloved choir, mga inalay nila, o Diyos, sa mga papuri, tunay na nakarating sa tronong biyaya sa kalangitan, naging mabango sa iyo ang aming pagpupuri, malapay noon, at gano'n din po salamat sa mga banal mo salita naming napakinggan, napag-aralan, na dinala po ng mga ngaral malapay noon. Salamat sa mga banal mo salita na yan, na yung mga salita mo na yan ay babaunin namin, dadalhin namin sa kalangitan, o Diyos. Yan ang aming ipipresenta pagdating ng araw, Diyos, at ang papaano mo din akong payapaligtas sa mga anak sa lugar na ito. Ingatan mo po kami sa pasamantalang paghiwa-hiwalay namin, bagamat hiwalay ang bawat isa sa amin. Ngunit nananatili ka sa amin, mga puso, malapay pag-ingatan mo lahat ng mga anak, parating payapaligtas, lahat ng mga magmamaneho, magdadrive, mga nakasingle motor, followers, malapay na ilayo mo sila sa aksidente. Itong aming samudalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po, maminamahal. Meron tayong layans, meron tayong counseling sa mga hindi nagmamadali.